Magandang araw sa inyong lahat. Ako'y lubos na nagagalak at makasama kayong lahat ngayon upang talakayin ang napakahalagang usapin ng isyong pangkasarian. Sa ating lipunan, ang usaping ito ay patuloy na nagbibigay diin sa kung paano natin tratuhin at pinapahalagahan ang bawat isa batay lamang sa kanilang kasarian. Una sa lahat, kailangan nating unawain na ang isyong pangkasarian ay may malawak na saklaw. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagtututok sa pagkakaiba ng babae at lalaki. Kasama rin dito ang iba't ibang uri ng kasarian tulad ng LGBTQ+ community na kailangan ding igalang at bigyan ng pagkakataon na mamuhay ng malaya at walang takot. Napakahalaga na tayo ay maging mulat at bukas sa mga isyong may kinalaman sa kasarian. Kailangan nating labanan ang mga nakagawian at paniniwalang nagbibigay daan sa diskriminasyon at hindi paggalang sa iba't ibang klase ng kasarian sa ating pang-araw-araw na buhay. Marami pa rin tayong nararanasan na mga pagsubok at hamon kaugnay ng isyong ito. Halimbawa na lamang ang gender pay gap kung saan mas mababa ang sahod ng mga kababaihan kumpara sa kalalakihan sa parehong trabaho at posisyon. Ito ay hindi makatarungan at dapat nating tutulan. Bilang mga mamamayan, mayroon tayong kakayahan at obligasyon na lumaban para sa pagkakapantay-pantay ng bawat isa. Nararapat na itaguyod natin ang respeto at dignidad ng lahat ng tao, anuman ang kanilang kasarian. Ang isyong pagkasarian ay dapat pag-usapan ng may paggalang at pag-unawa sa bawat panig. Dapat nating paigtingin ang ating mga patakaran at regulasyon upang masiguro ang pantay na karapatan at pagkakataon para sa lahat. Sa pagtatapos ng aking talumpati, nais kong ihayag ang aking pakikiisa sa laban para sa kasarian. Huwag tayong matakot at magsalita at kumilos para sa katarungan at pagkakapantay-pantay. Ang bawat isa ay may karapatan sa isang mundo na puno ng respeto at pagmamahal. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagkakataon na makapagbahagi ng mabuhay ng pagkakapantay-pantay sa lahat ng kasarian.